tumuloy muna tayo dito kay Buloyski. No? Anuhin muna natin, itapik muna natin itong si Buloyski. Nako, ano ho ito eh. Ito ho. Kahit hiniling na ito. Si Buloyski ho, mga kababayan. Nako, ito po ay isa sa hinahangaan nung kaibigan natin na si Paulo Saison. Ano ho? No, mukhang madadala na sa Estados Unidos ho, mga boss chief amo sir. At mukhang aaprobahan ng Pangulong Bongbong Marcos yung paglilipat at hiling ng Estados Unidos dito kay Buloyski. Dahil alam naman natin na wanted to sa FBI ho, at matagal na at una silang nagsampa at nagpaskel na wanted itong si Buloyski. Kaya po yung mga vlogger ng mga DDS po, hindi na alam kung ano gagawin, kung paano ipagtatanggol si Buloyski, mga kababayan. Paano ho, mga bossing? Una, sa ikinatatakot nila, ang tingin ko ho, mga kababayan, ay edi yung mabitay si Kibuloy. Magarote si Kibuloy. di ho ba, mga boss chief amo sir? Yaan ang unang kinatatakutan po ng mga vlogger. Pangalawa, baka yung mga dahil di ba si Buloyski nagbibigay ng trabaho doon sa mga vlogger, baka wala na silang makuha na bayad galing doon sa seminay nila, galing doon sa mga papondo ni Buloyski. Yan ang mga kinatatakot nila. Nung nakaraang linggo, siguro 3 linggo o 2 linggo makalipas ho, may isang kapwa tayo Pilipino na DDS na haharap po sa parusang kamatayan. Taga Florida ho yun, mga kababayan. Ano ang ginawa? Nang molestya daw po, di umano, ng bata. Di ba parang ganun din yung mga kaso kay Kibuloy? Kaya ho, nung unang mga panahon, nung nagtatago pa si Ma'am Josepa Oliva Lopez, si Kibuloy, sorry, shout out po sa inyo, Ma'am Josepa Oliva Lopez, hindi po kayo yung nagtatago. Nung nagtatago pa si Kibuloy, di ba yan yung unang niya? Yan yung unang ipinanlalaban niya. Wala sanang extradition. Huwag siyang ipadala sa Estados Unidos. Kaya lang po, eto na po yata yung pagkakataon. No? Eto na po yata, mga kababayan, yung tamang panahon para ilipad na etong si Buloyski. Sabi ni Pink Cadillac, paano naatim ng Bayoters, no? Ipagtanggol yung amo nilang may extradition treaty. Alam niyo mga kababayan, dati binibira nila ito Pinagtatawanan nila habang nagsasalita ng meron daw siyang vibrator ng mundo, meron siyang vibrator ng kalawakan. Pinagtatawanan nila to nung sinasabi na mayroon akong doorknob na diamante. Siguro simula nung ahali kayo dito, wala na akong makuha na mga newscaster, mga reporter. Kayo na lang ang pagtiyagaan ko. Kayo na lang ang sweldoan ko. Kaya naging mga mabubuti po yung mga DDS na mga vlogger kay Buloyski. Sabi ni Terby, Mark, paano niya masisilbihan ang Pilipinas kung ang puso ni Robin ay China at Duterte lang? Kaya hindi siya bagay magsundalo ng Pilipinas. Traitor yan Ako din po, ganun din po ang iniisip ko. Okay. Imposibleng ma-extradite o ipadala sa Amerika si Pastor Apollo Kibuloy. Imposible daw. Sino may sabi niyan? Ayon po yan sa kanyang kampo, kahit hiniling na ito ng si Topacio. Si Topacio naman, ganyan naman lagi yan. Natural mga kababayan, si Topacio ay abogado ni Kibuloy. Ikaw ba, sasabihin mo, ay madadala na, talagang kailangan madala yung kliyente ko No? Yun talaga ang sasapitin ng aking kliyente. Nadalhin sa Estados Unidos, wala tayong magagawa niya. Siyempre, meron bang ganong abogado, mga kababayan? Siyempre, lahat ng pampalakas ng loob, sasabihin yan para doon sa mga fans ni Kibuloy at para kay Buloyski ho. Diba? US para harapin ang mga kaso niya roon. Ayon sa isang international expert, na kay Pangulong Bongbong Marcos ang huling desisyon. Yun lang.
ang Pangulong Bongbong Marcos pa naman po, masunurin mga kababayan. Kapag ka nakita niyan, talaga kailangan extradition treaty ang Pilipinas at Estados Unidos eh. Tapos pag nakita pa ni Pangulong Bongbong Marcos na, wanted na pala to si Buloyski. Doon sa FBI, dati pa lang. Pero ang kakapalo ng mukha ng mga DDS ng mga vloggers. So, sinasabi nila, wala na daw at nasagot na daw po mga kababayan. Sabi nila, nasagot na, wala na, nasagot na yung mga kaso ni Buloyski. Acquitted na o ano na siya. Wala nang kaso yan. Sabi mga boss chief amo sir. Kaya daw po hindi matuloy-tuloy at kaya daw po ang tagal-tagal na nung mga kaso ni Buloyski doon sa Estados Unidos kasi po cancel ng cancel or iniuudlot o atras ng atras yung mga lawyer daw di umano ni Kibuloy doon sa Amerika. Kasi daw napakaraming kasong isinampa sa kanya kaya hindi natuloy-tuloy o hindi matuloy-tuloy. Hingi sila ng palugid. Ano po? Tapos ang sasabihin, kami po ang nag-aantay dyan sa mga yan eh. Pero hanggang ngayon, wala pa din po. Hindi ho totoo yun. Ang totoo po ay yung mga abogado daw po nila ang laging humihingi ng palugid para pag-aralan daw po yung pagkarami-rami na kaso nitong si Buloyski na Diyos ng mga DDS. Putang ina nyo. Paglabas ni Kibuloy, gumanong kayo mga DDS. Sambahin ninyo. Hoy Buloyski! Naku po. Tapos harangin nyo para makasuhan din kayo. Para mangyari yan. At nakatutok si Jonathan Anda. Sa Pasig City Jail ngayon nakakulong si Pastor Apollo Kibuloy. Pero kung pagbigyan ng Pilipinas ang hiling ng Amerika na extradition, Aray ko, mapagbibigyan yan, malamang. Hindi naman hihiling yan kung alam nila na walang extradition eh. No? posibleng sunduin mismo rito si Kibuloy ng mga US Marshal at ilipad papuntang Los Angeles, California. Ako po, masarap naman ng buhay ni Buloyski. Biruin mo, susunduin pa siya. No? At panigurado ho ang laman po nung aircraft na 'yon, mga boss chief officer, mga sundalo, no? At saka si Buloyski ho, mga kababayan. 'Di ba? Susunduin ka from Pilipinas, from mainit na lugar kasi diyan sa loob ng kulungan, syempre mainit ho diyan. Papunta doon sa Los Angeles, biglang malamig. At kapag ka nabitay, ay yari. Malamig na bangkay uuwi sa Pilipinas. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, kawawang Buloyski, no? Kapag ang extradite, yan, pagpiestahan ng mga prisoner sa USA yan, super galit ang mga prisoners sa mga rapists at may kasong ng molestya ng kabataan or kababaihan. Baka gantihan, resbakan si Boss Buloyski, no? O sige, total naman, ganito ginawa mo, ha? O sige, paluwangin natin ang wet packs mo. Aray ko po. Kung sa Pilipinas, siyempre mga boss chief, amo sir, no? Sa Pilipinas, mamaton-maton yan. Siyempre, Buloyski ho yan no? Kahit papaano, kahit nakakulong po yan, mararamdaman mo pa din yung pagiging Buloyski niya. Pero kapag kadating na po ng Estados Unidos niyan, mga kababayan, nako po, baliktad ang sitwasyon. Anong Buloyski? Ha? Ikaw ang magpapapasok sa amin sa wet packs. Hindi kami ang papasukan mo sa wet packs. Ganyan ho yan. Isa din ho yun sa dahilan kung bakit ayaw nilang mailipad si Buloyski. Kasi kahit gaano po karami ang pera ni Buloyski, mga kababayan, hindi uubra sa Estados Unidos yan. Tignan nyo nga si PDD. Pagkadami-daming pera ho, mga boss chief amo sir, walang magawa yung pera niya. Kaya ang tingin ko, pabaunan nyo ng pagkarami-raming baby oil si Boss Buloyski. No, sabihin nyo na lang, para saan ba itong baby oil na dadalhin ni Buloyski? Sabihin nyo, hindi kasi magbibinyag kasi doon, malalamigan yung mga bata. Sabihin nyo, kunyari ganyan, magbibinyag sa Estados Unidos. California, ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Most likely U.S. Marshals, meron silang dalang sarili. Yan na, most likely US Marshals, mayroon dalang silang sariling eroplano. Yan pakinggan nyo mga DDS. Kasi malamang sa alamang, ang sasabihin na naman ninyo,
naku, gumastos ang Pilipinas para ihatid si Buloyski. Uulitin ko, hanggang ngayon yung pagmumukha ni Pastor Kibuloy ay nakabalandra pa din sa FBI at sinasabi na siya ay wanted. No, at ngayon nga, dumating na yung tamang oras na hinihingi na si Buloyski para ilipad na sa Estados Unidos. At hindi manggagaling sa pondo ng bayan ang paghahatid kay Buloyski. No? Ayan po, susunduin ng US Marshal. Ayaw nyo noon, mga supporter ni Buloyski? Susunduin pa siya. Special mga kababayan, di ba? Ikaw ba naman ang sunduin ng US Army, Piling aeroplano at susunduin nila si Pastor Kibuloy at dadalhin sa place where the crime supposedly was Dadalhin sa where the crime supposed to committed, in this case, baka sa Los Angeles. Sabi ni Shiro Kansaki, baka daw po makasalubong ni Buloyski si Peryong at Dagul. Aray ko po. Dapat nasa isip na nila, Ma'am Jo, di ba? Nasa isip na nila na ano ba yung mga kailangan ni Buloyski doon sa loob? Langis? Betadine, magbaon na din ng betadine. Di ba, Shiro? Di ba I am Batman? Betadine, importante yun. Naku. Nakita nyo yung mga ganito? Mga ganyan, no? Mga kababayan. Biruin mo, ganyan ka. Magsusugat. Magsusugat iyon. Pahira ng betadine yung gila. Nagya kayo. Kung saan napupunta yung usapan at mga live natin committed in this case baka sa Los Angeles. Doon siya ikukulong sa kulungan sa Los Angeles. Basically, Uy, di ba taga doon si Maharlika? Taga Los Angeles. Yari. Sabi ni Carlos Bautista, ang galing talaga ng aming Pangulo. 2 poon napakulong si Digonyo at si Kibuloy. No? At parehas pang ng ibang bansa. Palmolive shampoo, purple daw. Extradition ni Kibuloy, sana pirmahan na ni Pangulong PBBM. Ang presidente ho natin, masuno rin ho yan, mga kababayan. Kapag nakita nila, ito pala yung tama at legal na proseso. No? Ito pala yung dapat gawin ko para doon sa aming napirmahan, aming napag-usapan ng Estados Unidos ay hindi ako lumabag, pirmahan ko na agad ito. Tsaka para wala nang magulo dito sa aming bansa. Yung isang magulo, ayun, nando na. Nasa The Hague na, Netherlands naman po. Biruin mo, mag-best friend mga kababayan. Sa ilalim ng isang administrasyon, mag-best friend, parehas po ng ibang bansa. Saan ka pa? doon at doon. Sabi ni Amber, Amber sa Beron, no? Sir Mark, langis ng nyog, dalhin ni Kibuloy, pwede din. Bakit to? Kasi yun yung mas makatotohanan, di ba? Kapag yung parang may mga binyag or whatever, yung langis, di ba? Yun yung sabihin na lang nila, palusutin na lang nila, ito ay gagamitin namin doon sa mga pagbibinyag or whatever. Ganoon, di ba? Pero pang wet packs. Magkakapanan yung kanyang kaso. Batay sa extradition rules na inilabas ng Supreme Court noong nakaraang taon, gugulong lang ang extradition kapag naghain ng petisyon sa extradition court ang Justice Secretary o ang itinalagay nitong State Council. Sabi ng DFA o Department of Foreign Affairs, natanggap na nito ang extradition request ng Amerika. Aray ko po, ano kaya ang pumapasok sa utak ni Buloyski? Kapag ito kasi mga kababayan, nadala sa Estados Unidos, malaki ang tsansa at may tsansa, baka mauna po ito kay dating Pangulong Duterte. Ano po? Baka mauna ito. Sa Amerika, sa Estados Unidos, hindi ho babagal-bagal mga kababayan. Di ba? Poging Bagsik, Monteverde, 2830, hindi ho babagal-bagal doon. Kapag nahusgahan ho ito, ang susunod niyan, baka death penalty agad ang isunod dyan. Mag-iiyakan na naman ng mga DDS. Madami malulungkot. Baka talagang pagtayuan na ho ng rebulto ito. Sabi ni Ma'am Jo, kulong lang, walang little injection sa US?
Hindi, kasi meron tayong eto, papakita ko sa inyo yung isang kababayan natin, ano po, yung isang kababayan natin sa Florida, Filipino in Florida, lagay na, death sentence, Ayan. Schubert Navarro, eto, ayan. Ayan, tingnan nyo, Ayan, sabi sa, ayan, babasahin ko to, Florida prosecutors are seeking the death penalty against Schubert Navarroza Makarat, no? Putik na yan, apelido pa lang, parang karat na. Mahilig siguro kumarat. A 41-year-old Filipino-American nurse after a grand jury indicted him on 47 felony charges including 12 counts of sexually battery on a child under 12. Di ba? Mga minor de edad. Hanapin natin yan. Kung bakit ko nasabi na DDS yan, mga bossing. Eto, ang kanyang channel, mga kababayan. Ayan yung kanyang channel. Ayan, si Makarat. Kita nyo? Walang check yan. Yung sa akin, may check. check lang, pinagyabang. Ayan. Tingnan nyo yung mga content, di ba? Ayan. Kaya sa tingin ninyo, ano ang kinatatakot ng mga DDS, mga vlogger at ni Buloyski pagka naihatid siya sa Estados Unidos? Malamang ito po. Ang mauna pa kay dating Pangulong Duterte. Game. Para kay Kibuloy at ipinasa na nila sa DOJ o Department of Justice. Ang DOJ wala pang bagong pahayag tungkol dito. Sabi ng abogado ni Kibuloy, alam ng kanyang kliyente na pinapa-extradite siya ng Amerika pero wala pa raw silang natanggap ng formal notice. Yan ho kasi yung kabilin-bilinan ni Buloyski dati no? Na wag daw siyang ipa-extra rendition sa Estados Unidos. No? Sabi, susuko ako pero kailangan pirmahan ng gobyerno na walang extra rendition o hindi ako ipapadala sa Estados Unidos. Kaso nahuli, nakuha ni General Torre po. Kalaboso kay General Torre. Yung heartbeat ni Kibuloy na pinagtatawanan yung heartbeat na gadget ni General Torre na pinagtatawanan ng mga DDS. Meron pa daw nalalaman na panghanap ng heartbeat. Itong si General Torre, ayun, nakita yung heartbeat ni Kibuloy. Ang ending, pasok sa oblo. Pag may nagpetisyon sa korte na ipa-extradite si Kibuloy, sasagutin nila ito. Ihahayag po namin ang mga dahilan. Ihahayag si Atty. Topacio. Ihahayag po namin. Kaya po kung kayo ay nangangailangan ng abogado at kayo ay tingin nyo talagang delikado ang sitwasyon ninyo sa mga kaso nyo, kunin nyo po si Atty. Topacio. Pero siguraduhin nyo, may pambayad kayo dito. Tatanggapin ni Atty. Topacio. Yung kaso ni Buloyski, tinanggap. Yung kaso ni Alice Guo, tinanggap. Yung kaso ni Tebes, tinanggap, mga kababayan. Sandali. Yung mga nabanggit ko, Tebes, nakakulong. Buloyski, nakakulong. Kasama siya sa defense ni dating Pangulong Duterte, nakakulong. Alice Guo, siya ang depensa, nakakulong din. Yun ang malupit. Kasi yun malupit dahil nahusgahan na ho yun. Reclusion perpetua. No, yung kay Alice Guo. Tapos yung kasama niya na si, ano pangalan nun? Yung isa, yung maganda din. Nagtatago naman. Ayos pala yung kay Topacio, ano po. Tapos, sino pa? Yung kay Bong Navarro naman. Ano pangalan nun? Yung si Denise Cornejo, nakakulong din. Tsaka si Cedric Lee, panalo si Bong Navarro. Aray ko po. Kayo bahala kayo kung gusto nyo. Si Cassandra Ong, nagtatago. Kayo bahala kayo kung gusto nyo kunin si Topacio. No? At least maingay ito sa social media. Maingay ito sa sa mga balita. Kung sa tingin namin ay hindi dapat. Sabi ni Paulo Saison, talo. Iayag po namin ng mga sa tingin namin na hindi dapat pagbigyan ang
petition ng Estados Unidos. i-grant o pagbigyan yung petisyon ng Estados Unidos. Sabi pa sa extradition rules, ikukulong ang extradite sa kulungan ng NBI o National Bureau of Investigation. Nakukunin mo na, Director Madibag. Kunin nyo na, ito si Buloyski. Ilagay nyo na dyan sa loob. Malapit sa extradition court. Kung kailangan magpresenta ng testigo, dapat magdesisyon ang korte sa loob ng isang buwan o 30. Dali lang ho kailangan ko po nabasahin ito at hindi ko po pwedeng palagpasin dahil si Ma'am Suzuki po iyan. Pogi Mark, hello. Nako, hello din po, Ma'am magandang Suzuki. Salamat. Kailangan kapag kayong mga ganyan na pogi yun na babasa natin, kailangan talagang automatic basahin natin yung mga komento ninyo, no? Kayo, kahit inuuto nyo ako, importante ho yung mga ganyan.